ni VP Sara laban sa mga Marcoses, especially of course, President Marcos Jr. Natandaan nyo naman siguro, no, nung ano yung sinabi niya doon sa, tuloy tayo, doon sa interview sa kanya ng Russian state-owned news network. Na hindi ko napansin, mga kaklir, kung napanood yung buo ito, kung naitanong ba yung tungkol sa confidential funds. Parang wala ako nadinig eh. So, sorry kung meron at hindi ko nadinig. Pero parang wala ako nadinig. Just correct me if I'm wrong. Hindi nagtanong yung anchor, ano ba ang ginawa mo sa confidential funds? Yung nag-interview sa kanya, wala ako nadinig. More on pabor. Yung question is more pabor kay VP Sara. At more panira sa gobyerno. So kung ano yung parang liability niya, or hindi man ayoko sabihin liability, wala pa namang case. Kung ano man yung kinasasangkutan niya, especially during the impeachment, anong procedure, everything, bakit ka na-impeach? Diba? Ang tanong kasi, bakit ka na-impeach? Kasi frontrunner siya. Diba? So lumalabas, hindi ko alam kung itong anchor na to or host na to or nag-i-interview dito ay kabisado ang kwentuhan dito sa Pilipinas. Dapat naging sana pareho yung tanong niya. I mean, balanse pala. Diba? Tinanong niya, bakit ka nasangkot sa 125 million pesos na in 11 days? Paano mo ito nagastos? Gano'n ba kabisa nagagastos ito? Meron ka bang success stories sa pagtuligsa ng mga terorismo or whatever? Gamit yung 125 million pesos na yan in 11 days. So, anong result? Diba? Pero parang wala akong nadinig na ganong question. Diba? More on, naging panira sa gobyerno, naging panira sa Pangulo. So, start natin ito mga clear. Share ko. Na-take up natin to, pero more on detalyihin natin to. Currently with an impeachment process against you in the Philippines, you say it's politically motivated. Diba? Politically motivated. Ang tanong ko, isa pa mga tanong natin. Ito bang ano pa nito? Itong si Anchor, ito, nag-i-interview, interviewer niya. Nakapag-interview kaya siya, at least sana lang, para pantay. Anybody from the family of the EJK victims. O mag-translate na sila translate na lang, o may translator whatsoever. Di ba? Para pantay. Para pantay yung paglahad ng kumpletong kwento. Di ba? Hindi parang one-sided. Okay? Saka siguro dapat na interview niya rin sino ba? Yung mga abogado ng EJK victims. Di ba? Ganon. Sana na-interview niya rin si ES, Lucas Bersamin. Dahil nung binanggit ni dating Paulo Duterte na si PBBM is gearing towards dictatorship, anong reply? Kung natatandaan niyo, sige nga. Anong reply ni ES, Lucas Bersamin? Kasabay ko to sinabi niya to at the time na ako yung na-oath, nag-oath na before, nag-under oath before na kay PBBM. Nanumpa na ako nito Ano yon? Maganda yung sinabi nito ano sinabi niya? Sige, tingnan ko matatandaan nyo. Kasi ito rin yung ito rin yung sige, tingnan natin kung may video Hanapin ko. Ayan. Sige, tingnan natin kung kung natatandaan nyo. Nandiyan ba yung sagot nyo? Anong sinagot dito? Kasi ito na rin yung playbook, game plan ng mga Duterte. Sabihin na hindi yan naalis sa power, diktador yan, kamukha ng tatay niya, pero ayan. Meron sinabi si ES, di ba dapat? Ginausap niya rin si ES para pantay. Diba? Ito yung sinabi ni, hanap tayo dito. Yan, hanap tayo ng video. Ito.
Teka lang. Ano naman? Wait. Mga haba nito eh. Wait lang po. That's February yun eh. Ito. Wait lang. February yun. Ito na lang. Okay. Bakit buffering? Ay, tagal. Wala yung excitement. Tagal. Nangyari. Ay. Alo. Matagal. Palitan natin. Okay, nasaan ba? February yun eh. Ito na lang. Nasaan ka na? Ayun. Ng dating Pangulong Duterte na Marin namang pinabulaanan ng Malacanang ang payag ng dating Pangulong Duterte na magdedeklara ng martial law si Pangulong Bongbong Marcos para manatili sa pwesto. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala itong katotohanan at panibagong budol mula sa one-man fake news factory. Iginit pa ni Bersamin na ang bawat aksyon ng pamahalaan at isang-ayon po sa saligang batas, rule of law at rumirespeto sa karapatang pantao. Sinabi pa ni Bersamin na hindi babalik ang pamahalaan sa mapang-aping gawi tulad po ng nagdaang administrasyon. Sa ilalim po ng administrasyong Marcos, hindi umano mangyayari na ang mga kritiko ay ipinakukulong base po sa umano'y mga gawa-gawang kaso at tila masayapang naglalabas ng kill order o utos na pumatay. Marin namang pinabulaan ng Malacanang. Dapat, in-interview rin itong si E.S. Bersamin, Lucas Bersamin. Hindi ba? Para itong sinasabi ni VP Sara, mapasinungalingan. Explain to us what could these motives be exactly and who do you think could be behind this? Well, it's all about the refusal or the intent of President Marcos. It is the intent of President Marcos not to step down. He wants to perpetuate himself or his family in power. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And diba? So pinapalabas niya dito sa nag-i-interview. Bakit ka pinipersecute? Kasi ayaw umalis ng Marcos sa power. Pinakita ko naman sa inyo mga ka-clear ang napakalinaw na sagot ni E.S. Bersamin nung inakusahan ni dating Pangulong Duterte, nandito pa siya noon, na magdedeklara daw ng martial law si PBBM. Katulad ng tatay niya. Okay? Bakit gano'n yung kanilang naratibo? Kasi gusto nilang takutin yung tao dahil allergic tayo sa salitang martial law. Diba? Ayaw natin ng martial law. So ngayon, iginigiit nila na itong martial law ay gagawin ni PBBM. Doon nila ginagawi ang utak ng tao para masira si PBBM at para matanggal agad. Kaya nga, PBBM resign. Ngayon, tanong natin mga ka-clear, sino ba ang may gusto na manatili sa posisyon o sa pwesto? I-analyze nyo. Kahit na nga si PBBM ang presidente, gusto pa rin nila na sila ang masunod. Hindi ba? Marami siyang in-appoint. Ito naman sinabi at nadinig natin dito sa executive session na maraming in-appoint si dating Pangulong Duterte sa mga pwesto bago siya umalis. Bago pumasok si PBBM bilang presidente, marami pa siyang in-appoint. At ang balita ko mga ka-clear, marami siyang pwesto na gusto na tao niya ang i-appoint.
isa na dyan, yung DND, defense, na gusto ni VP Sara. Tandaan nyo mga ka-clear. Kung makukuha nila ang DND, defense, hahawakan nila. Hawak nila ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ano sa tingin nyo ang pwedeng mangyari? Mabilis bang mag-kudita? Mabilis bang mag-power grab? Bakit DND? Di ba? Tanong lang natin. Bakit DND? Ano ba ang iyong skills? Ano ang kakayanan ni VP Sara na humawak ng sandatahang lakas? Pilipinas. Ha? Tandaan natin mga ka-clear, ha? Ulitin ko to. Ha? Wait, ha? Ha? Gusto niya palang maging ano, ha? Wait, hanapin ko to. Wait. Gusto niya maging secretary ng DND. Mga clear ito, ah. Meron ako isasabihin sa inyo. May pagkakataon, di ba, during the campaign, mainit kasi. Medyo, pag walang aircon, mainit. Alam nyo ba, ito lang yung nadinig ko, ha. Hindi ko naman alam kung everyday to. At, ano lang to, medyo ibibigay ko ng yung nalaman ko. Si PBBM, he doesn't care kung pagpawisan siya. Kahit walang aircon, okay lang yan. Yun siya. Natinig ko yun kasi sabi niya, campaign ako pa, wala pong aircon. Okay lang yan. Sabi niya kasi sanay si Pangulo na kahit pagpawisan. Kanina, umattend siya sa anniversary. Tama ba? Kanina ba yun? No. Oh, Air Force. Kanina yun, di ba? Sabi namin, kanina ba, basta mainit na eh. Medyo mainit na siya, di ba? Mga bandang alas 10, mainit na yan. Uy, sabi niya, mainit. Kasi nanonood kami, nagmo-monitor kami bago mag-press briefing. Nagmo-monitor ako sa TV. Sabi nung isang kasama namin, uy, mainit na. Sabi niya, si Pangulo, naiinitan. Sabi ko, hindi, okay lang yan sa kanya. Sanay siya sa ganyan. Hindi siya mareklamo. So, yun yung isa, at least na-share ko sa inyo. Na-share ko tuloy. Yun siya. So, wala siyang pakialam kung walang aircon, kahit pagpawisan, hindi siya magrereklamo. Sa init, hindi siya nagrereklamo. So, yun lang yung nadinig ko. Okay? At, pero ito, mga clear, paano to magiging DND secretary? Sige nga, National Defense, ha? Sige. Ulitin natin. Also, indeed, for an institution. In the middle of her speech. Open air siguro to, mga clear. Mukhang dito open tong gilid. Have had one. Oh, ha? Okay, sige. Ano yan? Ba't na hinto? Sorry. I'm sorry. Excuse me. Hindi ako naglagay ng sunblock. Oh. Kaya ba? Kaya ba mag-DND, mga kakli? Tanong ko lang naman. Diba? Pinakita ko lang ulit sa inyo yan, ha? Pinakita ko lang ulit sa inyo yan. So, ano yan? Yung mga sundalo mo nasa initan, ikaw dapat hindi. Yung mga sundalo mo nagmamarcha. Diba? Sabihin na natin, diba, lumalaban sa mga diyan, sa terorista. Diba, gusto mo naman lumaban sa mga terorista. Anong gagawin mo? Mainit eh. Hindi mo sasamahan minsan? Mainit eh. Wala akong sunblock. Magsa-sunblock muna ako. Diba? Binibida niya yung CF niya. Doon natin mo ha. So, diba? So, ito. Sabi niya, diba, ma-perpetuate in power. Una, tanong natin, anong ebidensya mo? Ang ginagamit niyang ebidensya, mga clear, ito, kinokonek niya dahil daw si Speaker
gustong palitan yung konstitusyon. Yung provision sa konstitusyon at palitan na parliamentary. Yung presidential form of government natin ngayon, gagawing parliamentary para iluluklok na lang sila ng mga representatives, sila yung pipili kung sino yung magiging prime minister. So, mawawala na daw yung chance nila na tumakbo. Diba? Yun yung sinasabi nila eh. Pero sabi ko nga, tandaan natin mga sino ba noon ang nagpupush na magkaroon ng tsa-tsa? Hindi ba yung kaalyado niyang si Senator Robin Padilla? Tandaan niyo, kaya nga ginawa pa siyang chairman doon sa Constitution ni. Sa pag-amend ng Constitution, ginawa si Robin Padilla na chairman. The problem is, di ba, hindi siya masyadong magaling mag-preside. Kaya, ang nagsasub sa kanya, parang yung subcommittee niya, si Senator Angara. Tama? Oh. May nangyari ba? Wala, di ba? Dahil una, ayaw ni Pangulo ng tsa-tsa. Ipinakita ko din sa inyo, mga clear, ayaw ng Pangulo ng tsa-tsa. Until pinupush siya, kahit yung economic provisions na lang, aralin kung kinakailangan baguhin. Sinabi niya, hindi yan mahalaga. Hindi natin kailangan ang tsa-tsa. Di ba? Kaya, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni VP Sara na kailangan na gustong manatili sa pwesto at yun ay sa pamamagitan ng pagpapalit ng provision sa Constitution. Ulit, pakita ko na mga clear kasi baka yung iba bago dito para may ebidensya lang tayo. Wala kasing ebidensya si VP Sara. Kaya ang tawag ko dito, kung kanina, sa briefing natin, kay Atty. Herrero, kay Kwentong Barbero, itong si VP Sara, kwentong kutsero. Walang ebidensya, kwento lang ng kwento. Diba? Ayan. Ha? Nandiyan ba? Sige, PBBM, this is Feb 13, 2020. Charter change not a priority. Di ba? Ayaw. Sabi niya, it's not a priority for me because maraming ibang kailangang gawin. There are so many other things that we need to do first that we can achieve kung makukuha naman natin yung gusto, but within the way the Constitution is written. So kung makukuha naman natin lahat based sa Constitution, gawin na lang natin, no need for charter change. Until inasona, after this, sinabi niya, open na siya sa economic provisions na aralin. Because yun yung pinupush. Sino nagpupush? Robin Padilla. Robin Padilla, wait lang mga clear. Richard Gomez. Kalyado naman niya yun For economic change yun At that time, ayaw nga ni Pangulo, kaya lang, sila yung nagpipilit. Di sige, aralin nyo yung pero may nangyari ba? May nangyari ba? Wala. Hanapin ko pa, sino pa yung mga nagpupush ng economic. Teka lang Okay, wait. Tingnan natin kung ano ang gusto ng iba. Ano ba dito? Wait lang mga clear. Hanap po itong kay Okay, ito. Ito. Tingnan ko lang natin ito i-analyze natin ito mga clear. Tingnan natin. Okay? Dito, this is 2023. Okay? Sabi niya, ito about naman, ito. Marcoleta gave this take on Monday afternoon during the House Committee on Constitutional Amendments hearing on pending charter change. According to Marcoleta, fixing the debacle on political dynasties which the current charter prescribes as is one positive that result from the proposed tsa-tsa.
So, totoo naman po yun eh. Sabi niya, pero bakit hindi po natin naisa sa batas ang tungkol sa pagbabawal ng political dynasty? So, anong gusto niya? So, dapat mayroon. Mayroon din po kasi kasalanan yung gumawa ng saligang batas. So, anong dapat gawin? Dapat sana period na yun eh. Okay? Talaga pong walang makagawa ng batas sa political dynasty dahil nilagyan yan. Okay, political dynasty to. But the solution, okay. But the solution to this is quite simple. Just get rid of the troublesome phrase as may be defined by law. Enter Chacha. So, okay din sa kanya ang pag-charter change pagdating sa political dynasty. Marcoleta explained his proposal which he appeared to be pitching to the resource persons opposing Chacha. So, lumalabas, dito mga kaibigan, sa basa ko, baguhin natin yung political dynasty. Baguhin natin yung tungkol sa political dynasty, kaya enter Chacha. So, ayan o, which he appeared to be pitching to the resource persons opposing Chacha. Diba? Oh, Marcoleta. Ito yung nakita natin, ito yung nabasa natin. So, pero ito kasi mga clear. So again, nakita na natin kung ano ang sinabi ni E.S. Bersamin sa kanilang mga kwentong kutsero. Diba? The Duterte playbook para sirain si Pangulong Marcos. Pero tingnan nyo wala pang 2028. January 2024 pa lang, gusto na nilang pababain si PBBM sa pwesto. Remember? Sa Maisog. BBM resign. So, sino ba talaga ang gustong pumwesto? Parang kabaliktaran to kasing pinapakita nila VP Sara, yung kinikilos nila VP Sara. Parang baliktad doon sa sinabi niya doon sa reporter na the Marcoses or the Marcos wants to perpetuate in power. Bakit? Sige, ito, pakita ko lang mga klina. Kung paano siyang kumilos. Okay? And then he said yes. So, napunta ako sa DepEd. And then, the other one, sabi ko, supportan mo yung air travel ko. Ayan dito, dinidelay niya dati to. May mga denial siya dito. Denial ni Monsayak. Yung officer niya, Yusek Monsayak, dininay na hindi totoong gumagamit ng airlift wing si BP Sara dahil dito nakabase. Pero lumabas dito yung totoo. Hindi na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? 250, the airlift wing yung chopper, mga ka-clear. Wait lang pakita ko na lang wait. Parang ganito, wait. Hindi pala chopper yun. Wait, ito, pakita ko lang Kaso naging controversial to, na-bash ito. Kaya hindi na ito nagamit. Parang isang beses lang. Siguro dalawa, isa. Ito mga ka-clear Ito yan na-bash to Pakita ko lang, tapos balik tayo dyan. Pakita ko lang pero lumalabas talaga. Gusto niya. Everyday mukhang magamit. Ayan. Thank you BBBM and your 250th 250 airlift wing to for ensuring that whenever I may be found in the country during the day, I am home in time to tuck my children to bed. Thank you for putting a premium on the desire of a working mother to be present in her children's lives. September 13, 2022. After itong mabash, dininay na nila. Dininay na nila na gumagamit siya ng airlift wing. Okay, pakita ko muna mga ka-clear wait. Sige. Dininay nila to. Ito. Yan. Dininay nila yan. OVP debunks fake news on VP's daily use of the presidential chopper. Fake news po yan, araw-araw na gumagamit ng chopper para ihatid sa Davao, kagaya ng inilabas sa media. Siya nagpa-thank you So yun ang pipick upin ng media, di ba? Manila-based na po ngayon si VP Sara Duterte at pamilya. Dito na din po nag-aaral ng mga anak niya. Sabi niya, the allegation surfaced online after Duterte thanked the chief executive for allowing her to fulfill both her official and maternal duties by lending her the 250 presidential airlift wing. Diba?
Ayan. Ito si Monsayak ito nga yung nakasagupa ni Ma'am Gloria. Kaya tungkol sa, tawag ito, procurement. Ayaw na kasi niya magkaroon na daw ng yung procurement, yung process ng mga supplies. Ayan. Well, anyway. So ngayon, pakita ko ulit sa inyo. Ang pinapakita ko lang mga clear kung saan na siya. Wala. Nasa yung aking video. Wait lang mga clear. Ito. Okay? Balik tayo. Pakita lang natin kasi nag-aasal na talaga siyang presidente. Gusto niya talaga parang presidente. Kasi ako ang priority. Diba? Siya dapat yung priority ng presidential chopper. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Diba? Oy, PBBM. Ako ang priority ng presidential chopper. Hindi ikaw. Ha? Kasi yan yung usapan natin. So, ano yung sinasabi ni Monsayak na hindi totoong gustong gamitin? Nagtatampo pala siya. Di ba? Lumalabas yung totoo. Kasi naiintindihan mo, di ba? Na meron akong maliliit na anak. So, di ba lumabas, mga clear? So, yung pag-debunk ni Monsayak, mukhang hindi totoo. Di ba? Kasi namin siya, do I have to tell them? A semi-British accent. And I said, of course. Mga clear tandaan nyo. Yung itsura niya, kung paano niyang utusan ang Pangulo nun, anong dating? Kayo, tanong ko, bratinela ba? Kung ano yung gusto? Diba? O yung airlift wing, yung presidential chopper, ako priority niyan. Dahil napagkasunduan natin yan, dahil may mga anak ako. Mga kakli, pinahiram naman, di ba? Ang problema lang kasi, pinlont mo, nagpa-picture ka pa, thanking the president for allowing you to use that 250 PAW airlift wing. So, nabash. Magkano gasolina yan? Everyday. Kung everyday siya, kasi yung lumalabas sa video niya May anak ako Ako dapat priority niyan. Sige, tuloy. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. Diba? Ganun siya mag-utos. Diba? So, dito pala, mga ka-clear, okay pa yung unit team, pero the way I see it, feeling niya, siya na yung presidente. Nag-uutos sa presidente. Sino tuloy ang ngayon talaga ang gusto to perpetuate in power? Nakwento niya ba to doon sa interviewer? Parang hindi, di ba? So, hindi na. Some beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung ang trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si Ngayon. Mga kliso, sorry. Sorry. Hindi ko pa nakita. Siguro hindi ko lang nakita. Hindi ko lang siguro nakita. Nagumamit si First Lady ng chopper. Baka hindi ko lang nakita. Pero hindi ko pa kasi talaga nakita. Kasi most of the time, ginagamit lang itong chopper pag malayo ang travel. Di ba Ilocos? Di ba may ano doon? May affair, may event. Tarlac. Di ba lately may Tarlac Pero hindi naman sumasama yung si First Lady sa ganung affair. So, di ko makita yung sinasabi niya na gumagamit si First Lady at priority si First Lady. So, hindi ko makita. Pero dapat ba patunayan niya? Magbigay siya ng event. Hindi puro yung bibig lang na bintang. Dapat may event. Katulad niyan, nang pumunta si ganyan, sa ganyan-ganyan, hindi ba nauna siyang gumamit? Dapat may ganon. Ba? So, wala siyang mabanggit na event So, hindi niya pa mga kakli, isa pa natandaan ko ito. Wala pa siyang napapakitang dokumento na na-threaten siya. Sabi niya na-threaten yung buhay niya. No? Up to now, wala siyang mapakita sa NBI. Up to now, I said, okay. This is some form of insincerity.
bash nga eh. Kaya nga hindi ka makagamit ng airlifting na bash. Kaya nga dininay nung ano mo, spokesperson mo, si Yusek Monsayak, sinasabi niya hindi mo daw ginagamit. Di ba pinakita ko sa inyo mga clear, oh? Ulitin ko nga. Kayo nagsabing hindi nyo ginagamit everyday, tapos sasabihin nyo, insincere ang Pangulo. Ayan, oh. Ay, sorry, ba't ito? Saan na ka na? Ayan, ayan. Okay, kita ba? Sorry, ulitin ko. Mali yan. Oh. Kaya sabi ko, minsan, sa mga salita, makikita mo kung sincere ba o tama. OVP debunks fake news on VP's daily use of presidential chopper. Tapos ngayon, nagsisintir ka dyan, as if accusing the president na not sincere sa kanyang pangako. Dininay nyo ang ginagamit nyo kasi masisira kayo. Pero yung pala, deep inside, gusto mo pala talagang gamitin everyday. Lumalabas dito, oh. Okay, wala namang problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Hindi man yan problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? O, di ba mga akli? So, in other words, yung sinabi nilang hindi na kailangan daily, taliwas dito sa sinasabi ni VP Sara. Mukhang nakalimutan ni VP Sara yung kwento na to. Yung kwento na dinibank nila na kailangan nila yung chopper everyday. Pero ngayon, malungkot siya. Galit siya. Kasi di pinahihiram sa kanya. Dininay nyo na nga kasi napahiya kayo na pinost nyo yun eh. Hindi ba? Oh. Naman. Maliit na bagay. Oh, maliit na bagay, di ba? Parang problema ko to. Sa pag-uwi ko, problema ko naman to eh. Di ba? Ha? Di ba? Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. O si ba? Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay. So, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo ang budget ng DepEd. Question? Yeah. Kaya nabigay ako ng options. Bisaya naman. Dolorosa, Bongo, Manny Pacquiao. And then she said, meron ako hinahanap dito eh. Just to prove na as of now, ito pa, as of 2024, iba na ang ginagawa ni VP Sara sa Pangulo. Okay, unahin natin yung January, maisog pa lang, pinagre-resign na nila. Kung ano-ano ng banat, ha. Gusto na nilang iangat si VP Sara na maging presidente, ha. So, di ba, mas may proof yun na siya ang gusto ng pumwesto as early as 2024 January. So wala yung to perpetuate in power ng mga Marcoses, wala kang ebidensya doon. Pero kung paano mo paano ka-excited na mo upo bilang presidente as early as 2024, nabanaag na yun. Through your father, through your supporters, BBM resign, na hindi mo tinutulan. Diba? Hindi niya tinutulan. Ito pa mga clear. Itong nakita kong ebidensya pa. Ha? Malamang, hinahanap ko to, nasa video to ha. Kailan baka magtagal tayo, hanapin ko pa kung saan parte. Sinabi niya ito. Mga ka-clear. Okay, ha? Duterte also said, that as far as she is concerned, tandaan niyo itong sinabi niya mga ka-clear. This is a proof na siya ang gusto ng umupo. Siya na ang gusto niya kilalaning presidente siya. As early as 2024. Wala pa nga 2028 eh. Tapos magbibintang siya na the president. Hindi pa nga natatapos yung term. 22, 2 taon pa lang gusto niya nang tanggalin. Diba? At kayo na yung pumwesto. Tapos sasabihin nyo, kaya nyo ako pinupolitika kasi they want to perpetuate in power. Diba? Taliwas sa ginagawa nila. Ito sabi niya mga clear. Duterte also said that as far as she is concerned, the country has no number one. Diba? Di niya kinikilala ang Pangulo. Oh. Kung presidente, nasa video to, sa press con niya, ng October 18, hindi ko na lang mahanap, baka humaba eh. Kung presidente ninyo siya, okay lang. Ako, hanggang number 2 lang, itong bansa na ito. See?
As far as she is concerned, siya na yung Pangulo. Diba? Walang number 1. Hanggang number 2 lang itong bansa na to. Wala itong number 1 para sa akin. So, sino ang kinikilala niyang Pangulo? Sarili niya. Diba? Siya ang magaling. Siya ang magaling mamuno. Ha? As to rate Marcos' performance as a country's chief executive from 1 to 10, with 10 the highest, Duterte said, 1 ang rating ko sa kanya. Buti hindi mo pa sinabing 0. Dapat siniro mo na. She noted that Marcos seems to have no plans to address food security and inflation. Mga ka-clear, lately bumaba ang inflation natin. May? Latest, bago nagka-issue sa Israel, bumaba pa. Pababa siya eh. Kahit tignan niyo po sa records, pababa siya. Kailan syempre with this, biglang taas ng gasolina, pero napababa pa rin. Ngayon, nakita niyo naman yung news natin. Kasi request talaga yung mga oil companies na magbaba. Diba? Kahit may naka-pending na 5 piso, pina-staggered. Pero syempre, sabihin natin, di ba? Hindi, apektado tayo ng mga nangyayari globally eh. So pag meron nangyayari globally, hindi pwedeng hindi maapektuhan yung impact. May impact yun eh. Yung inflation sa atin. O tapos walang plan? Walang plan? Eh ikaw, anong plan mo? Tanggalin yung missile? Diba? Anong plan ni VP Sara? Not pro any country? Not even pro-Philippines? Yun ba yung plan mo? Oh, ito pala mga klik, kitang-kita nyo na kung anong nilalaman ng puso niya. Maging presidente. Siya na ang presidente as early as 2024. Sa kanyang puso. Sa kanyang puso. Kaya never siyang tutulong kay PBBM. Yan naman sinabi niya, di ba? Anong plano niya? Meron daw siyang alam para bumaba ang presyo ng bigas, pero di niya sasabihin dahil kaaway ko siya, ayaw kong tulungan si PBBM. Diba? Ganun. So, itong sinasabi niya sa interview niya sa Russia. Russia, state-owned. Diba? Mukhang planado. Planado. Diba? Para maging negatibo sa gobyerno. Palabas globally na siya yung api. Diba? Kung gusto nitong Russian state-owned news network na to, maging patas. Kumausap ka. Kumausap ka, kahit kausapin mo na lang yung nag-file ng impeachment complaint. Senator Leila de Lima, Representative de Lima. O sino madalas mag-usap sa impeachment? Representative Adjung. Anybody na nagpo-push ng impeachment. O kahit na si Senator Coco Pimentel. Para malaman nila yung totoo. Huwag isa lang kasi magiging one-sided yan eh. Yung report nila. Diba? Malabong magdeklara. Pinabaliktad niya ang sitwasyon. Pinapalabas niya na masama ang hangarin ng PBBM at sila ang lumalabas na biktima. True. Playbook. Game plan. Globally yun Global. Yun ang palabas niya. Ay hindi ko lang alam kung may maniniwala. Anyway, ang Australia, hindi nga siya tinanggap. Hindi nakipag-meet sa kanya. Diba? Yun lagi ang playbook nila kahit walang ebidensya. One man fake news factory. Pero mukhang hindi na ngayon one man. One family fake news factory na. Yung laging absent sa opisina, yun ang walang alam. Wala. Diba? Good day sa sarili niya, siya ang president of the Philippines. Yeah, kasi di ba sabi niya, wala siyang kinikilalang number 1.
Number 2 lang ang Pilipinas. So, sino ngayon yung presidente sa isip at puso niya? Siya. Sino yung gusto sa power? Siya. Sino yung nagpapa-resign kay PBBM para umangat? Si VP Sara. Unang-una na, syempre, tatay niya. Mga supporters. At maliwanag yan sa sinasabi ni Tony Harry Roque. Mag-resign ka na, PBBM. Hayaan mo na si VP Sara mamuno. Sino ngayon Ruth Groot? Diba? Ruth Groot ang may gusto. Ano? Na umangat at manatili sa posisyon. Tatandaan niyo ba mga tatay niya gusto nga siyang patakbuhin. Gusto siyang patakbuhin presidente, di ba? Kahit nung sinabi niya noon, kasi siguro referring to VP Lenny, na hindi dapat ihalal na presidente ang babae. Remember that? Diba? Hanapin ko ngayon. Hanapin ko ha. Charot-charot lang sila eh. Ayan o. Title na lang mga kakli. Pakita ko. Okay? Tapos, pa-charot-charot ito, pa-joke-joke. Philippines, Duterte says, presidency, no job for woman. Tapos lately, nung malapit ng eleksyon, sinabi niya, dapat tumakbo si Sara kasi hindi dapat si Bongbong. Diba? Oh. Ano ba yan? Kung anong pintas ang ginawa niya kay PBBM, kung anong paninira ginawa niya kay PBBM. Diba? Oh. Ano ba yan? Sinabi niya nun eh, sapat should run for president. Wait lang. Okay. Wait, hanapin natin yan. Oo, tapos after that, diba, pinagpa-partner niya pa kay Bongo? Oh. Hanapin ko. Wait, ha? Basta meron siya dito, may sinabi siya na gusto niya na tumakbo na lang na presidente anak niya. Although, sinabi niya before na women not fit for presidency. Di ba? Saan na ba yun? Hanap ko yun eh. Ha? Wait. Di ba? Hanapin na lang natin. Sa susunod. Basta meron gano'n, gusto niya tumakbo pagka-presidente. Tapos, puro negatibo siya kay PBBM at that time. Diba? Okay. So, yun lang mga kakli. Nakita nyo na, ha? So, lahat ng sinasabi dito ni VP Sara, walang ebidensya. Gawa-gawa, kwentong kutsero. Pakita ko lang sa inyo ano ba meaning ng kwentong kutsero. Baka kasi hindi nyo na ito nagagamit. Diba? Okay. Para maintindihan nyo naman yung title natin. Hanapin natin ito. Ha? Teka lang. Ito. Okay. Para maintindihan, bakit kwentong kutsero? Kwentong kutsero refers to fabricated or exaggerated stories of a news for amusement or to fill time, especially during journeys or while waiting. Kwentong kutsero. Ha? Ano ba yung kwentong barbero? Ayun din, wala rin basihan, ha? Naman mga Pinoy, iba-ibang tawag eh. Okay. Ha? Bakit? Kasi maraming mga barbero nagkukwentuhan din habang nagugupitan. Ito mga clear, pakita ko. Kwentong barbero. Yun. Literally translated to barber story. The first story is often questionable truth or authenticity. Di ba? That are shared, sometimes exaggerated, or even fabricated. Okay? Mga clear? Again, meron na tayong, sasabi nga gagayahin ko lang si ES, Lucas Bersamin. One family fake news factory. Diba? Tatay Ray, tanong lang, may nagawa ba si Ombudsman Martires sa buong termino niya? Meron naman.
Parang meron siya nagawa yata kay Alice Go. Di ba? Sino pa ba? Pero pagdating sa mga Dutertes, goody. Brian Benito Primos, Inday Lustay for President? Grabe, kabaliwan niya talaga. Walang kwenta na nga siyang vice-presidente. Paano pa kaya bilang, wala na siya bilang vice-presidente, paano pa kaya bilang presidente? Wala tayong nakikitang anumang, kahit sabihin nila, ito yan wala namang mandatong presidente, vice-presidente. Bakit yung mga panahon nila, ni VP Lenny, saka ni Binay, parang may natrabaho naman sila. Noli de Castro, nagre-report naman sila ng trabaho nila. Diba? Lalo na si VP, huwag na tayo lumayo, mas malapit-lapit yung VP Lenny Diba? Lahat na natatanggap niyang donasyon, reported. May resibo. Nire-report niya yung mga accomplishments ng OVP. Hindi puro ayuda lang na binibigay ng mga tao-tao. Dali-daling gawin yan. Kahit sino pwedeng gumawa niya. Bigay mo yan ng isang box ng goods. Bigyan mo yan ng hot meals. Hindi yung pinag-iisipan. Dapat mag-isip. Hanggat wala ka pang ginagawa, diba? Isip ka kung paano mo matutulungan yung kapwa mo sa strategy mo. Huwag mo sabihin na maliit yung budget mo dahil si Pangulo, si VP Lenny at that time, kahit maliit ang budget, survive. Ang daming natulungan. Diba? Daming nagdo-donate kasi bakit? Pinagtitiwalaan ng pera ng mga taong gustong tumulong. Yun siguro yung diferensya. Diba mga clear? So hanggang dyan lang muna tayo mga ka-clear, no? Mapasalamat muna tayo. Thank you, Jasmine. Wondering Moments. Pag nahawakan ang DND, continuity ang tokhang, tas isisisi kay PBBM. That way, mas mabilis siya ma-impeach at makakaupo si Sara. Hugas kamay sila pag ganun. And ang tanong natin, DND ka, how will you treat, diba? Our fishermen sa West Philippine Sea. Again, si Jasmine Wondering Moments, hindi siya Bratinela, Tony Pilinggerang president yan. Well, yung chopper nga, dapat daw siya priority. Ikaw nga na nanonood ngayon. Ano yung opinion mo sa bidyong ito? Ano yung masasabi mo patungkol sa pinanood mo ngayon? I-comment mo dito sa baba ng video na ito. At syempre, huwag mong kalimutan i-share at i-like para naman nang sa ganun makita rin ng iba nating mga kababayan. At huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. Salamat!